We must not call sinners to recite a formula, but to believe the gospel. Not a script, but a Savior. Not repetition, but regeneration. Not a prayer prayed, but Christ trusted. Let us preach the gospel clearly and call men and women to repent, believe, and rest fully in Christ alone, in His blood atonement. When I say repent, what pasabot? A change of mind. Kaya sa kining word na repent, diri po tanadali ani. Ang repent daw pagbagos kinabuhi. Pili pagbagos kinabuhi ang repent. Reformation ang tawag ani. Ang repent sa Biblia is changing your mind. A change of mind imong kita sa Biblia. Kung sa imong i-repent sa imong kinabuhi, katong mga false hope nagitudlo sa imo nga maluwas ka kung maayo kang tao, maluwas ka kung maghimo kag mayong binuhatan, maluwas ka kung magbantay ka sa kasubuan, maluwas ka kung munod ka nining pag-ampo, maluwas ka kung magpabautismo ka. Those are false hopes atong kita. Change your mind and believe that only Christ, because He is the one, siya man ang nag-inusara nga miula sa iyang dugo dito sa krus sa Kalbaryo, namatay siya, gilubong siya, o nabanhaw siya aron ikaw makabaton sa siguro nga kaluwasan. It is a one-man rule. Okay, Matthew chapter 6, verse number 7. Ako ang basahon diri, sunis yung mga mata. The Bible says, but when you pray, use not vain repetitions, as the heathen do, for they think that they shall be heard for their much speaking. So, ang ginamagapanalangin siya nga pulong. Ato ang sigutan ng kabuntagon, the danger of the repeat after me prayer for salvation. So, ato lang sigutan because this is very rampant. No? One of the damnable heresy na atong makita o atong madunggan sa tuang panahon karon. Kining uban nga mga religious denominations nag-accuse sa mga Roman Catholic people about their repetition of prayer. Actually, that's makaingot nga sakto man sila ni ana, but they themselves nakalimutan nila nga sila mismo, no, nga mga grupo nag-practice man usab sa gitawag og repetition of prayer. So naa sila gitawag og repeated prayers ato makita. Ano makaingon ta nga repeated prayers? It's because sa mga gospel tracts sa irang presentation may tungod sa salvation, makita nimo diha nga pabalik-balik na lang ang wording sa ilaha nga gitawag og presentation sa ilang sa salvation. Mabasa nimo sa mga gospel tracts the same wordings. Makita nimo diha. That's why that is a repetition of prayer. Dili lang sa mga ginahimo sa mga RC, but they themselves nag-practice usab niining gitawag og repeat or repetition sa prayer. Ang pinakalisod nini kay kini repeat after me, but pasabot sunda ko. Gusto kang maluwas, sunda ang akong pag-ampo para sa kaluwasan sa imong kalag. Amo nay termino nga ato ang madunggan. So, while this group accusing the other group, pero kining nag-accuse, naggihimo man usab sa maong klase sa gitawag og butang. In many modern evangelistic and charismatic practices, salvation is often reduced to a single act. Muni ang nag-inusarang buhat sa
mga evangelistic and charismatic practices. O kini, repeat this prayer after me, mao ni siya nga single act. While prayer is biblical and important, the danger begins when repeating words is presented as the means of salvation. This has produced what many call easy prayerism, where people trust a spoken formula instead of a saving faith in Jesus Christ. The Bible is clear. Salvation is by grace through faith, not by works, rituals, or repeated praises. Ang gisulti sa Biblia, Ephesians 2:8 and 9. For by grace, in sa Bible, for by grace are ye saved through faith. So through faith, not rituals, not repeated praises yung sa Bible. It's by grace. Let us soberly examine the dangers of the repeat after me approach to salvation. Muna siya at bantayanan karon. So muna atong bantayanan, kinalan maging sober kita, dapat mag-examine kita sa unsay ato ang gisaligan, especially when it comes to salvation, because there is only one way, especially in the church age period, there's only one way to be saved. Isa lang gyud ang pamaagi ang tao maluwas karon nga panahon. Kung ang Biblia nagsulti usa lang ka paagi, isa lang gyud siya ka pamaagi sa ato ang panahon. Now, kung sa may danger nga itong makita din ng kabuntagon karon, which ato ang taga-agpagtagad o dapat ato ang ibutang kanunay sa itong panghuna. Kung sa may danger nga mahatag ng repeat after me prayer for salvation. So, dito magdugay, number one itong makita din the danger, or there is a danger of false faith. Okay? Doon ay ang sa kadelikadong butang diha nga ma-produce yung gitawag o repeat after me prayer for salvation is the danger of a false faith. The repeat after me prayer often produces a false faith. Faith in the prayer itself rather than in the person of Christ. Ang nahitabo karon, the repeat after me prayer, diri nakabutang ang pagtuo sa tao instead of the person of Christ. Instead of diha ibutang iyang pagtuo, even sa Bible very specific, faith in His blood. No, dili na faith in His blood. Faith in His prayer. Because if you don't pray, wala kay kaluwasan. Naunsa nang pagkaunsa karon nga naging pamaagi naman ang pag-ampo para sa kaluwasan, which discourage ni Inong Hesus dinhi kanang klase sa repetition. But when you pray, use not vain repetitions. Ayaw nang pabalik-balik. Every now and then, sa pagsulubin maurang yung prayer, i-pray. It's about sinner's prayer. It's about repeat after me prayer. Repeat this prayer after me. So, dili na siya mao nga dili dapat dia ang pagtuo sa tao na pahimutang. So, it's a false faith. Because ang biblical faith is faith in His blood. That is very clear in the book of Romans 3:25. It says, whom God set forth to be a propitiation through faith in His blood. Very specific. Ang Biblia, ingon siya, specific kung asa inyong pagtuo na pahimutang. In His blood. Wala giingon sa Biblia nga you have to put your faith in your prayer. Pero why these people
kinahanglan gid og prayer for salvation. Ato na makita unya nganong ingon ana na. Naay rason nganong ingon ana ang tao. So ato makita din these people, they put faith in prayer rather than in the person of Christ. Many remember the words they said, but never truly believe the gospel. Biblical faith is not repetition. It is personal trust in Christ's finished work. John 3:16, ingon pa sa Biblia, klaro na for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever prayed, wala na sulti ang Biblia niya na, that whosoever repeat the prayer, wala na sulti ang Biblia niya na. Ang Bible is very specific, that whosoever believeth in Him, believeth in Him. Klaro ang Biblia. Wala'y prayer na involved din How come nga, kining nga tawahan nagtudlo naman, gusto kang maluwas? Okay, repeat this prayer after me. Where's that in the Bible? So, ang tao, gitudloan pagbutang sa ilang pagtuo dito sa sayop nga object. Instead of believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved, or faith in His blood, dili na. Put your faith in your prayer. Repeat this prayer after me. Can you imagine ang klase sa twisted nga gospel? This is one of the damnable heresy at tumadunggan ning ato ang panahon karon. So, kining repeat after me prayer, naging false faith. Muna ang danger diha. Ang delikado din naghatag siya og mali sayop nga pagtuo. Kaya ang pagtuo sa ato ang gisulti sa Biblia, believe on the Lord Jesus Christ. That's a person. Yung sa Biblia, faith in His blood. That is the object of our faith. His shed blood. Why blood is important? Even sa mga Old Testament patterns sa redemption, sa mga Old Testament sense, it's always na sa blood, pero dili blood of Christ, kundi blood, animal's blood. Pattern, type, walay redemption, walay forgiveness, nga maangkon ang mga tao sa unang panahon, mga Old Testament sense, without the animal's blood. Bisan ba kung sa mayon sila nga, Lord, magtinarong ko, Lord, magtuman ko sa kasaguan, without the animal's blood, dili ka pwedeng dawaton si Ginoo. Useless ang imuhang pakita sa imong maayong binuhatan, unless lang nga ikaw kaangkon or magdala o animal's blood, magdala kag mananap aron ihalad nimo, ihaw nimo, ipaagas ang iyang dugo, because ang blood, animal's blood, mooy mo cover sa kasalanan sa tao. Sa pattern pa lang, Old Testament pattern. How about sa time ni Moses? Sa dihang gigawa sila sa gitawag og Egypt. Nagsugod ang word nga Passover. Sa dihang sila nga when I see the blood, ito na sa kuan gitawag og hymnal. When I see the blood, I will pass over you. Manang Passover. So pasabot ingon ang Dios kon the angel of death ingon siya, makakita ka ng blood sa mga household siya, I will pass over you. Wala na di maingon ang Ginoo nga o kanang nagpuyo diha sa maong balay, tarong nga dili. Kanang balaya na tarong nga dili siyang tan-aw sa unsa imong ginabuhat. Ang iyang tan-awon kung naabay blood sa doorpost sa maong balay. Pag makikita siya og blood sa doorpost, dili sila pamatyon, dili pamatay itong mga firstborn sa ilahang mga pamilya. So the same na sa atong panahon karon. It is necessary to understand unsa ka importante ning blood of Christ.
Kung bitaw na sa Bible, kinahanglan na nakadungog ka, nakasabot ka, o mutuo ka sa maayong balita. Now, what is the gospel? It's about the blood of Christ. Dili man tan-awon sa Ginoo nga patarong ba ka? Naghimo ba ka sa akong mga kasuguan? Nag-fulfill ba ka sa akong mga commandments sa dili tan-awon ang tan-awon sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ang blood of Christ ba na-apply sa imong kinabuhi? Na-apply diha sa imong kinabuhi kay once wala ang blood of Christ, dili ni nga object ang imong sa imong pagtuo ning blood of Christ. Importante kay ning blood of Christ. If this is not the object of your faith, then your faith is in vain. Kawang na imuhang gitawag og pagtuo. Kung ang imuhang object sa imong pagtuo na as pag-ampo para maluwas ka, it's vain. Ang atong object sa atong pagtuo para sa atong kaluwasan, it's always the blood of Christ. So, repeat after me prayer for salvation. Maghatag siya og ang danger diha is naghatag siya false faith sa tao nga naminaw. And many today nagsalig ni ining gitawag pag-ampo, sinner's prayer nga ito makita. Number 2 nga danger na itong tagapagtaga. There is a danger of formulaic focus. So, ang focus sa tao karon na ano sa formula. And formula is good. But we have a biblical formula at makita. But if that is a man-made formula, this is a man-made formula. Because you cannot find even one sa Bible nga na ay gitawag repeat after me prayer. No, wala gyud kay makita nga record sa Biblia nga ningon ang mga apostles gusto mo maluwas, okay, sundan ni nga pag-ampo walay nahitabo bisan usa ka beses ni ana sa pulong sa Dios. Salvation becomes a formulaic focus when completing steps replaces believing in truth. Muna nitabo. Mostly sa mga soul winning, mostly sa mga evangelistic crusade or evangelistic events, so ato makita karon naaning mga steps, nagtudlog mga steps napayuban 13 steps. Grabe ning that is a formulaic focus. At ang ilang focus na sa mga formula ba nga ilang ginaimbento. Instead of preaching the gospel nga ang tao nga makadungog, makasabot ug mutuo niya na mo na ang kaluwasan, naghimo og mga steps, daghan kay mga steps. Before ko ni hawa sa akong dating grupo na apay 13 steps. Ano imagine yan? Kung di mo ni masunod ng mga steps, mura pagway kaluwasan sa how come? I should say, kanang mga steps, that is a man-made steps ato makita. That's not a biblical formula. Ang biblical formula is i-preach ang gospel, ang tao nga makadungog, makasabot og mutuo niya na mauna siya makaangkon sa kaluwasan. There's no such thing as mga steps din na. Pero kini, repeat after me prayer. This is one of the formula ng ilang ginaimbento. The gospel is reduced to a script instead of being proclaimed as the shed blood, death, burial, and resurrection of Christ. The Bible never says, repeat this prayer, but it does say, believe on the Lord Jesus Christ. Mo nay biblical nga formula.
Di man daghang kay mga steps diha. Formula is good. Kaya basta nagsunod ka sa Biblia, biblical nga formula. Pero kung nagimo-imo kag imong kaugalingong formula, delikado kayo na siya. Very simple. Kaya kanina verse akong gisulti. Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Sa Romans 3:25, faith in His blood. Very simple. Ingon sa gituwag og Ephesians 1:13, very simple yung sa Bible. Ephesians 1:13. Ato ni kanunay ginabalik-balik ni nga verse. As I saw sa Biblia, in whom he also trusted after that he heard the word of truth, the gospel of your salvation. So nawali ang gospel of your salvation. Ang ang gospel of your salvation about the shed blood, death, burial, and resurrection of Jesus Christ according to the scriptures. At makita din the gospel of your salvation, in whom also after that ye believe. Yung sa Bible. After that ye believe, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Asa may lisod niya na? Asa may lisod? Asa pa may laing formula nga naapag-isulti diha nga you have to repeat this prayer after me? Wala. So this is a man-made, damnable heresy. This is a formulaic focus. Muna inasinto sa mga tao. Nga, you have to pray, you have to pray, you have to pray. Prayer is good and necessary sa atong Christian life. But that is not the means for our salvation. The gospel is sa diyang madunggan nimo, masabtan nimo, ug imong tuuhan. Ingon sa Biblia, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Wala may gisulti diha nga sa diya mag-ampo ka sa sinner's prayer, sa diya musunod ka sa pag-ampo, silyuhan ka sa balaang espiritu. Wala may makita din ha. Taga iko sa ka-verse nga na ay gisulti sa Biblia nga repeat this prayer after me and then you will be saved. Wala may gisulti sa Biblia. Usa lang ka bersikulo nga nagsulti nila. Walay sinner's prayer nga makita or repeat this prayer after me. Wala gisulti diha. Ang gamit sa pag-ampo mao ni. Okay, let's pray for my loved ones to be saved. Mao ni gamit sa pag-ampo. Atong iampo atong mga loved ones nga ma-save sila. Pero ang atong pag-ampo dili na mo ipaagis kalwasan nila. Nag-ampo ta nga dungos Ginoo nga ang Ginoo magdala og magwawali, tinud-anay nga magwawali para makadungog sila sa maayong balita, makasabot ug mutuo sila para maluwas sila. But our prayer is not the means of their salvation, dili. Ang atong pag-ampo, ang gamit sa pag-ampo ni hangyo ta sa Ginoo nga kung maluwas ang atong nga mahal sa kinabuhi, unya magpadala ang Dios og magwawali. Tinud-anay nga magwawali, nga magwali sa tinud-anay nga maayong balita, aron sila makadungog, makasabot ug mutuo. Kay mo nay pamaagis kaluwasan. Dili ang pag-ampo ang pamaagis kaluwasan. So it's a formulaic focus. Usa sa mga danger na makita there sa gituwag og repeat after me prayer. Number 3, atong makita din. There's a danger of fleshly fix. Repeat after me methods often rely on emotion, pressure, or persuasion, appealing to the flesh rather than allowing the Spirit to convict. So, kung sa initabuan yung repeat after me prayer, nag-rely sa emotion, pressure, appealing to the flesh,
instead of allowing the Holy Spirit to convict. True conversion is the work of the Holy Spirit. Ang tinud-anay nga kaluwasan sa tao, trabaho sa Holy Spirit. The gospel, the Holy Spirit, sila ang kining duha mo'y magtrabaho sa sulod sa tao. Nadunggan sa tao, ang tao makasala siya, and in need of a Savior, the Holy Spirit will convict sa maong tao sa iyang sulod. Tuuhin na. Now, may trabaho sa Holy Spirit sulod sa tao. True conversion is the work of the Holy Spirit, not the result of urgency or atmosphere. Ito magita. Ano sa John 16:8? John 16:8. Kasi trabaho sa Holy Spirit sulod sa tao. Sariyang ang truth ipresentar sa iya, the gospel of salvation. Ipresentar sa iya. Muna ang trabaho sa Holy Spirit. John 16 verse number 8. And when He is come, the Holy Spirit, He will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment. So atong makita din nga iyang trabaho di ay i-reprove niya ang kalibutan o ang tao mismo sa mga sala nga ilahang ginabuhat. Ipakita sa Ginoo, ipakita sa Holy Spirit kung unsa siya ka makasasala. In verse number 9, yung sila of sin because they believe not on me. Imagine na si Kristong sulti na. They believe not on me. Of righteousness because I go to my Father and ye see me no more. And of judgment because the prince of this world is judged. So atong nakita din the Holy Spirit will convict a person sa ilang sala, sa ilang pagkadili matinuhon. So because of their sin of unbelief, nga naman, instead of believing Christ alone, dito naman ang nag-focus sa pag-ampo. So man siya, ikonbiktar ka sa Holy Spirit tungod sa imong pagkadili matinuohon. Sulti siya sa verse number 9, of sin because they believe not on me. So that is the sin of unbelief. So ang pagkadili matinuohon sa tao, ikonbiktar siya sa Holy Spirit. Ang sa may gihimo dahil kaning mga tao. Ang tao, nagsalig sa iyang binuhatan nga maluwas siya. What is that? Unbelief. Diya kang Kristo. Imbes si Kristo ang manluluwas, siya lang ang makaluwas, tuan na nagsalig sa iyang buhat. And one of that work is prayer. Sa mga tradition, keeping the commandments, daghang trabaho buhat sa tao. Naghimo sa tubig sa bautismo. So instead of dito mo tuo kang Kristo, dito man sa mga buhat nga di makaluwas sa tao. Manayon si Jesus, the Holy Spirit mo convict sa tao sa ilang pagka makasasala o sa ilang sala nga pagkadili matinuohon. O ikonbiktar siya nga motuo diha kang Kristo, na si Kristo lang ang makaluwas ka lang sa tao. Ganong himo man sa tao ning repeat after me prayer. Because of the human tendency to see is to believe. Kana bang nakaugalian na sa tao? That's human tendency. Nakaugalian na sa tao. Kung saan nakaugalian sa tao? To see is to believe. Muna'y tao. So, tungod na nang nakaugalian na, nga to see is to believe, so they invented this damnable heresy to make salvation visible. Kiting tao, magdudaman, naluwas niyo ka to? Ang kaluwasan trabaho sa Holy Spirit. Madunggan niya ang mayong balita, so iyahan na, trabaho na sa Holy Spirit o sa taong ikonbiktar sa Holy Spirit. Pero ang tao magdudaman. So nag-invento, ka na makita nila nga, para makita ko na ito nga, tinuod yun nga, luwas ng tuhanan So mag-invento tao, sinner's prayer. Para kita mismo
mo makakita nga nidawat yung sa Ginoo. Amo na nahitabo. To make salvation visible. Pero atong hinumduman nga ang kaluwasan, kining pagkaluwas sa tao, dili ni siya makita sa tao. Nga naman, tanang nato dyan. Kining gitawag second birth or gitawag og born again, muni ang atong salvation sa pagkatinuod lang. O tanawa ang salvation, kung makita ba nato, ang Holy Spirit makita ba nato? John chapter 3 verse number 3, diyon diha. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus saith unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Verse number 5, Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Marvel not that I said unto thee, Ye must be born again. Verse number 8, The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh and whither it goeth. So is everyone that is born of the Spirit. Makikita ba ni mo ang hangin? You cannot see. Mabaluan lang ni mo na hangin kaya ang dahon na mag-uyog-uyog. But you cannot see the wind. Salvation is just like that. You cannot see salvation. You cannot see the Holy Spirit na nag-convict sa imong kasing-kasing sa imong kinabuhi. You cannot see salvation sa imong kinabuhi. But the effect of salvation, mo na imong makita. Makita na unya na to. Sa epekto sa kaluwasan. But salvation itself, eternal life itself, dili mo na makita. It is just like a wind, yun sa Bible. So kinay mga tao karon gusto makikita nga kintuhan luwas yun siya kay nag-ampo amo nang naimbento ni repeat after me prayer. Kay ang tao to see is to believe. Kung may makita di mo tuo. Mo na danger diya. Gi-fix nila ang problema sa tao. And then, sa ding ilang nakita ang tao nag-pray, nag-assume na sila nga, save na ni Tuhanan ni, save na ni Tuhanan ni, save na ni Tuhanan. Mabilang sa pagwali, pag mag-abot nag-reporting dito sa kuan, sa among kuan karon, sa among saturation, 150 katao na luwas. Ang kanyo imagine ana, mara ka Ginoo, nasayod ka nga naluwas dito. Nga naman na, tungod sa invento nga, repeat after me prayer. Yan ang gikwenta ng 150. Ang naluwas karon tungod kay 150 po ang niampo. Isunod silang pagampo. O ilan ang gideclare, ilan ang gi-assume nga luwas tong mga tuhan na to. Himan-himan, di makita simbahan. Himan-himan, bisag kausa na lang, wala ni basag Biblia silang kinabuhi itong mga tuhan na to. Pero nag-assume silang luwas to kay recorded. Mulai dako kay tulubagon kung luwas mo ni matuhanan, but I don't think so luwas ni matuhanan ni. Daghang kikagngalan gi-record sa imong report na ngalan ni Juan dia, ngalan ni Mr. Suanso gi-record nimo nga nidawat sa Ginoo luwas, pero pag-abot sa langit di na makitaan. Kaya na yung mga tao na nga, ang ilang gisulwining recorded sa notebook. Okay, basa ng mga pangalan dia, basa ng mga pangalan. Lahi man ang pamaagi, lahi man ang method sa imong kaluwasan nga gihatag. O saan pagkaluwas ang mga tuhanan na? Nga ibinuan suwa makadungog sa maayong balita. Gitagaan na mo ang pamagi sa kaluwasan 1, 2, 3 repeat after me. Amo na dayon tapos. O ganit makadungog ka sa kabisi sa maayong balita. How come? Maluwas ang tao ni ana. Tungod lang kay nisulti ang mong tao, iampo ang mong tao, nisunod sa imo ang mong tao, sa imong pagampo, naluwas na ang tao. Ingon sa Biblia, kinahanglan ang tao makadungog nga
makadungog sa maayong balita, because ang maayong balita magpahibalo sa tao nga siya makasala. Nga naman, klaro man sa 1 Corinthians 15, verse 1 to 4. Imo nang makita diha. How that Christ died for our sins. Pasabot, ipakita sa gospel nga ang tao ay makasasala. That is why si Kristo namatay tungod sa itong pagkamakasasala, tungod sa itong makasalanan. Manang, ang gospel importante kayo. Dili ng 1, 2, 3, repeat after me. Dili yun ang kaluwasan. So, naimbento ang maong procedure or method just to have a fleshly fix. Pasabot ang problema sa tao nga kinahanglan na bang i-fix ang maong problema nga makabalot ka nga naluwas ang tawhanan na by doing this. Natili na itong trabaho na sa Holy Spirit. To convict a person, it is the job, it is the duty of the Holy Spirit. Dili na trabaho na to. Number 4, there's a danger of a faulty foundation. Assurance is placed on a past moment rather than on present faith. When asked about salvation, many answer, I prayed a prayer, instead of, I am trusting Christ. Any foundation rather than Christ is faulty and will not stand. Klaro sa Biblia, sa 1 Corinthians 3, makita niyo na 1 Corinthians 3. Basta ang imong foundation, diha kang Kristo, dili mo barog yung sa Bible. 1 Corinthians chapter 3, verse number 11. For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. In other words, ang pinaka-foundation sa ato ang kaluwasan, si Kristo Jesus. Kung ang imong foundation is diha sa pag-ampo, that is not a good foundation. That is a faulty foundation. Walay assurance of salvation na ito makita din ha. A faulty foundation provides no assurance. Ang sayop nga pundasyon, di na siya maghatag o kasiguraduhan. Bisan sa tandapikta, bisan sa mga building, kanang ipanghimo ng mga building, kung ang foundation sa ka-building faulty, nanay sayop diya, walay assurance diya. Mabito na mga building, kinanglan ang pundasyon na nakaangkla diya sa kumahimo gani, makaabot dito sa bato, pero sa maginagmayng building, okay nang pila ka metros o samot nagbanto ka yuta. Pero sa mga building dagtag-as kayo, di pwede og sayop-sayop imong foundation diha, mag-collapse ang building. So wala ikatag nga assurance kung ang foundation sa imong kaluwasan pag-ampo. Repeat after me. Wala. Mabito nang ang mga tao nga nadiha. Every now and then, na mga programa sa simbahan, bagong speaker, mulahi na po ang timplas kaluwasan, magduda ko sa kaluwasan da, nakadungog sa preacher, grabe ka. Grabe ka, on fire. Grabe ka, muwali mo rin maka, buak og salamin, no? Na-convert na po niya. Mudawat na pag-usap sa Ginoo. Ang sunod na pagkus pag-ampo, dagang kang mahinitabo yung nga naman, faulty foundation. Sa isa ka basis, kung sa mao nga way of salvation or method of salvation, nagduda na gaya kasi imong kaluwasan nga, magdi tumaw akong pagdawat da. Ayaw pagtuo nga sa sunod nimong pagdawat, may insakto na. No. Sayop na gaya na sa permero, nagduda na gaya ka sa permero nga, sayop, tama ka to kung pagdawat, mudawat na pagkukusab. Ayaw pagtuo nga sa permero sayop, pag ikaduha, insakto na. No. Sayop gina siya.
Pero kung ang imong foundation nagipasukad diya sa gihimo ni Kristo sa iyang dugo, nga iyang dugo mo dito bayad sa imong makasalanan, si Kristo ang bayad, wala imong duhaan, wa kay pagduha-duha diya naman. Kay balo ka nga si Kristo ang imong foundation. Sigurado ka, assured ka sa imong kaluwasan. Mubitaw nang diri sa church age period, walay luna ang pagduha-duha sa tao may tungod sa kaluwasan niya. Kung ang iyang kaluwasan ginapahimutang diya sa gihimo ni Kristo Jesus. Pero tanawan ni mga tao nga ang ilang kaluwasan gipahimutang sinner's prayer, gipahimutang silang pagampo. Kada tuig nagduha-duha sa kaluwasan. Pero nakasulti ko na because that is my experience. Until the time nga nakasabot ko sa gihimo ni Kristo Jesus nga ang dugo lang ni Kristo Jesus ang nakaluwas ni sa akong kalag. Katong pagduha-duha nako sa unang panahon, motoy nawala sa akong kinabuhi. 100% sigurado ang akong kaluwasan nga naman. Ang foundation sa kaluwasan diha sa unsay gihimo ni Kristo Jesus sa iyang dugo nga iyang giula, na ginamatay, gilubong, nabanhaw siya. Muna'y foundation sa kuang kaluwasan, the gospel. Si Kristo Jesus is the foundation sa kaluwasan sa kuang kalag. But if this is the foundation of your salvation, repeat after me prayer or sinner's prayer in other term, walay tao nga di magduha-duha sa iyang kaluwasan niya. O nang kada anniversary simbahan dawat na pod. So ayaw pag una-una nga kung sayop ang imong paggibuhat sa unang panahon, oy himuon na pod sa imong ikaduha nga time, himuon na pod nimo in the second time around, mansakto na imong kaluwasan. No. Dili ingon ana. You have to change your foundation ingon sa Biblia. Kaya sayop na imong foundation. Faulty foundation provides no assurance. Faulty foundation produces no assistance. Wala ikahatag ning tabang nimo. Ang purpose sa pagwali sa maayong balita para tabangan ka nga maka-eskapo ka sa kalayo sa impyerno. Pero kung kini ang imong foundation sa imong kinabuhi, dili ni makatabang nga maka-eskapo ka sa impyerno. Pa-impyerno gyapon ka. Regardless how many times you prayed a sinner's prayer sa imong kinabuhi, pa-impyerno gyapon ka because that is a faulty foundation. Wala kay makuha na tabang gikan diha. Number 5. There's a danger of a failed favor. Paltos nga pabor. The repeat after me prayer can present salvation as a favor granted by a method rather than a grace received by faith. So, ang sinner's prayer o repeat after me prayer, ang pagtuos kadaghanan, nag-grant ngadto sa ilaha ang pabor, tungod sa method nga ilang gipakita kanang sinner's prayer, instead unta nga ang grasya madawat pinagispagtuo nga tumitag ang kaluwasan madawat pinagispagtuo dili na sa metodolohiya nga makita. People are led to believe that God owes salvation because a prayer was said. Well, ang pagtuos kadaghanan ba, ang kining mga magwawaling nga ana, ginadala ang mga tao to believing nga ang Dios ba murag nakautang pa sa ilaha nga kinahanglan gid ang Dios muhatag sa kaluwasan kay ni ampo nagugkus pag-ampo. Kan you imagine na? This turns grace into a transaction and obscure the truth that salvation is a free gift received only through faith in Christ. Ang kaluwasan, Romans 6:23, the gift of God is eternal life, that salvation. Asa makaplagan diha kang Kristo. That's why you have to believe on the Lord Jesus Christ.
Dili kay sa pagpiling sa tao ba nga Lord, nakautang ka sa kuha kay ni ampo na ko sa pag-ampo. Kinahanglan oblige ka muhatag og kaluwasan nako kay ni ampo nako. Dili nga na ang procedure sa Biblia. Ang sa Biblia, gihimo na sa Ginoo ang kaluwasan. It's up sa tao, it's up to you kung imong tuuhan ang iyang gihimo o dili. Kung di ka mo tuo sa iyang gihimo dito sa Krus Kalbaryo sa dugo iyang giula, imuha na. Pero gi-offer na sa Ginoo ang kaluwasan sa matag usa ka tao. Munay kamatuoran niya ang kaluwasan gi-offer niya sa matag tao individually sa matag tao ni. Dili by family, no. Individually. Gi-offer siguro sa matag tao, ikaw na ang tao karon na ana sa imo ang bula, ang responsibilidad. Imo bang tuuhan ang iyang gihimo dito sa Krus sa Kalbaryo nga moto ang kabayaran, ang dugo nga iyang giula bayad sa silot sa imong sala? Wala sa imong motuo ka o dili. Dili kay feeling nimo, Lord ni ampo na ko sa pag-ampo, oblige ka nga mohatag kaluwasan. Unsa ka diha? Gihimo na niya ang kaluwasan. Iyan ang gi-offer. Dili kay mo ampo kas Ginoo kay mangaya pag kaluwasan. So, klase sa thinking man. Lord, please save me. Yung nang Ginoo nga, pagig ka kasabot sa kong gibuhat. Anong mangayo pamangka? Anong mampo pamangka? Mangi pamangka sa kuha, luwas sunta ka. Nadugay naman kong nihimo na 2,000 years ago, gihimo ko naman ang kaluwasan para sa imong kalag. E ka lang mangayo, pa ka, muhangyo pa sa kuha, luwas sunta ka. Kapila na ko magpakamatay. Klaro na kaya ang pamagis kino sa kaluwasan. Faith in His blood. Believe on the Lord Jesus Christ. Whosoever believeth in Him. After ye believe, you are sealed with that Holy Spirit of promise. As pa makamangita diha. Anong gusto dyan i-confuse ang pamagis kaluwasan? Kisang trabaho na ang pag-confuse sa tao? Trabaho sa yawa. God is not the author of confusion. Minsan ang author of confusion, ang yawa. So may namitabo, instead of a favor from God, failure ang is a failed favor. Thinking madawat ilang kaluwasan, kay nagampo sila sa nagampo sila sa gitwag, nisunod sila sa pagampo. That is very dangerous. It's a dangerous thing. Ang imo lang makita diha, ang sa danger diha, a failed favor. Una-una ka, nakadawat ka, wala man di ay. Huwag ito na mga tao, lisod kayo magkinabuhi o pagkabalaan nyo naman. Una-una raman ang nag-assume raman nga luwas. Ang ilang kutusan basahan sa Biblia, ilang taon pa ni kamutan nga sundon. Kay, assuming lagi nga luwas. Pero deep inside, very struggle sa ilang kinabuhi. Mada sa akong kailang nga pastor siya, yan ang mabadar ko magkinabuhi ng mga tao di maayo sa ilang pagkakristohanon. Ilan ang turubagon sa Ginoo. Yan ang problema man ko sa kinabuhi ng mga membro nga. Ang trabaho na ko, mutudlo raman sa ilang usawan pagkinabuhi sa Ginoo. Anong problema ako pa na ako ang ilang problema? Okay, pasali pa nga sangil ang ibang mga pastor. Dahil mga pastor, namatay sa art attack ang membro badlungon. Pasangin lang pang membro badlungon. Imong membro di luwas, walang badlungon. Ano man, tanang simbahan, puro badlungon mga membro karon. Tuo mga. Ano badlungon? Di matulad ay luwas. Mana ang pastor yung taon, nagsakit sa kasing-kasing naman. Tanaw sa membro. Saan mo yung kinabus membro? Sa lawayo naman kaayo. Ang di ba sa lawayo niya? Nag-struggle na sa sulod. Ganyan naman. Nag-assume naman nga luwas. Assuming, wala ito naluwas. Di, nag-struggle sa pagkinabuhi nga. Nisura, kinabuhi ng Kristohanong kinabuhi. Ay, ang pastor po nga,
nagtuo nga, ako membro luwas, ako kinibadlungon. Saan na ron? Pati problema sa membro, imong problema. Tama itong may gurang pastor. Anong problema ako man ako ng problema sa pagkinabuhi sa membro nga iyaha man tulubagon sa Ginoo. Basta akong trabaho itudlo nako unsaon pagkinabuhi o munay pamaagi sa Ginoo kinabuhi ka biblical nga kinatay ito Christian life. Unsaon pagkinabuhi sa atong pagka-Kristohanon, unsaon atong pagsunod sa pulong sa Ginoo, kinahanglan motubo ta sa atong Kristohanon kinabuhi. Itudlo nato ang pulong sa Ginoo, no? Iyahan na ng tulubagon kundi siya mosunod sa unsay gitudlo sa Biblia. Why should I make things worse nga pagproblema sa kinabuhi sa membro kundi siya magkinabuhi nga tarong sa Ginoo. Individual tong manubag sa Ginoo. Tulubagon sa pastor ang kinabuhi sa membro, naunsa na siya, pero once may ang pastor nga, Lord, ako nang gitudlo ang pulong sa Ginoo nining matawhana. Unsa pa may accountability sa pastor? Nga gitudlo naman din niya unsaon pagkinabuhi, gitudlo naman niya unsaon paglikay sa bisyo sa kalibutan. Unsa pa man nga accountability ang ipangita sa Dios. So sa to pa siya tulubagon kay yan man gitudlo unsaon pagkinabuhi. Ang problema lang ito kinahanglan simbahan karon. Ang mga membro nag-struggle sa pagkinabuhi sa Kristohanong kinabuhi nga naman. Tungkol aning kaluwasan nga ilang ginasyon na naluwas sila tungod kay nag-ampo sila. Ang Christian life very struggling. So failed favor ato makita nila. Number 6, there's a danger of fruitless finality. Many are told their salvation is final simply because the prayer was completed. So, ang mga tao, mga nagsuwining or nagwaling, okay, luwas na ka kay, imo nang gidawat si Kristo pinaagis pag-ampo, niampo ka karon. So, si Kristo nisulod na sa imong kinabuhi. So, luwas na ka. So, muna itudlo sa nagsangyaw. Tungod kay, nidawat siya sa kang Kristo pinaagis pag-ampo. Tungod kay, nisunod siya sa prayer. Nisunod siya repeat after me. Kaya salumin na siya, okay, repeat this prayer after me. So karon nga didawat ka sa Ginoo, niampo ka, nakadawat ka sa Ginoo. Iba ninyo kaganina nga, Lord, sulod sa akong kasing-kasing. Muna akong gitudlo po sa una. And I make an apology sa mga natudluan ako sa mga nana. Because I was also deceived at the time. But now, nga clear na ang gospel sa kuha, so I have to make a change. Ang problema, katong mga tao nga itong suriningan dati, di na maminaw na turon. Tayo may mo na, so ang taman. Wala naman ko'y mga gamit ko, nagsuluyin ko sa una. Pastor ganing uban. Debatihon pa ko. Saan tama na? Ate may mo na. But at least, nangayo tao, sorry sa ato ang mga nawali nga sayop sa unang panahon. So gusto na itong itama. Nang gusto itong itama ato ang mensahe, di na ito paminahon. Wala tayo may mo. So kung mo na itong ginasulti kanya ito sa damagwalit ta, mo na itong ginasulti at luwan sila, karang nilidawat ka sa Ginoo, si Kristo sulod sa imong kasing-kasing. So luwas na ka, kanya na si Kristo sa imong kasing-kasing. Ako ito kasabot ka mayong sa gospel. Ako ito yung gospel nga nawali. Ang gospel nga doon, ganyan, mo na idawat sa Kristo pinagis pagampo, pating isora niya na. Yet, ito nakita, the result is often fruitless. Bisan pag galing ka mo ta, kano na nga, gidawatan mo si Kristo, pinagis pag-ampo. Pero ang resulta, wagi, sana, way bunga, nga naman. No evidence of second birth.
Wala ebidensya sa pagka born again. No evidence of spiritual growth. No evidence of sound doctrine. Mga ganit pinakalisod. Why sound doctrine nagyuptan? Kung sa iyang pang pagtulunan sa iyang kaibalo, sa Bible pa ni Apostle Paul, Ephesians 4 verse number 14 yung sadiha, that we henceforth be no more children tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine. Tuduan kag doktrina sa tithes and offering. Tuduan kag doktrina sa first fruits giving. Mga Israelites practice ba? Mga Jewish practice at makita nila. Walay sound doctrine nga gyuptan. Kung asa tong slight every wind of doctrine by the sleight of men and cunning craftiness whereby they lie in wait to deceive. Kaya yung makita dili, they don't speak the truth in love. So, muna itong makitaan. A finality without fruit is a warning sign of a false assurance, for genuine salvation produces life, and life produces fruit. Makita na ito na diha sa Bible. Matthew 3:8, babasa niyo muna diha, may bunga. James 2:17. But the worst part is that they'll always doubt their salvation. Ano yung pinaka-worst? Always doubting, always doubting their salvation. Manay rampant sa mga denomination nowadays. Di na po kuluwas ron da, gibati na ako di kuluwas karon da. Dawat na po usap sa Ginoo. Rampant na sa mga evangelical nga movement, mga evangelical nga grupo. Rampant na sa mga charismatic nga grupo. Rampant na even sa mga Baptist nga grupo. Why? Because ako ang nakita. Sa kadugay na ko sa maong grupo, kadaghan ko nakita niya na nga dugay ng membro nag-invitar og invitation for salvation, tuan ang forward sa tubangan kay gusto mo dawat og usab. What is that? They always, at makita diha, they'll always doubt their salvation. Mo na pinaka worst nga part sa maunga kini katudloanan. Wala maghatag og assurance of salvation. Muna ang kada anniversary unsa man ang program, unsa man ang activity nga gi-celebrate sa simbahan, di malikayan nga sometimes makita mo dugay ng membro ni dawat og usap. Ngunit pa so a fruitless finality. Dapat munta ang katuyuan sa kaluwasan, tagaan kag siguro ang kaluwasan para barugan mo na si Apostle Paul, wherein I stand, yun sila sa diyang gideclare niya ang gospel, mo po na iyang gibarugan. Pero makita nimo wala, shaky, walang foundation. Ang foundation wala, shaky, diri sa ligon. Number 7, ito at makita din this is the most worst nga parte sa danger na ito makita din A false faith, a formulaic focus, a fleshly fix, a faulty foundation, a failed favor, a fruitless finality, in last.
a fatal faith. Mga pinaka-danger at makita ka. A fatal faith. The greatest danger is a fatal faith. False assurance leads people to believe they are saved when they are not. Ngunit pait kayo. Lead ang mga tao to believe na luwas sila, pero in reality, they are not saved. Trusting a prayer instead of Christ leaves a soul unconverted and unprepared to meet God. Words were spoken, but regeneration never occurred. This is not a small error. It is eternally deadly. Yes, words were spoken. Yes, prayer is said. Tanawas Matthew 7. Although it's a tribulational passage, pero this is muna yung kitabo sa tuwang panahon ka lang. Verse number 21. Jesus Christ, yung siya diha, not everyone that saith unto me, Lord, Lord. This is a tribulational passage, pero pwede itong ma-apply sa itong panahon karon, not doctrinally, but spiritually ito makita diha. Namo ni gakita mo sa madaghang mga tao. Pero giklaro ni Kristo, dili tanang nagtawag ka nako, Ginoo, Ginoo. What's this? It's calling God. It's calling Lord. Lord. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? Have we, and in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works? And then will I profess unto them, I never knew you, depart from me that work iniquity. No mo na pinaka-saddest part. One, they changed the gospel into a perverted one. Instead of hearing, understanding, believing the gospel, lahi na ang himo nga method. Klaro ang gisulti sa Ginoo din sa Bible. The gospel, sa madunggan mo ang gospel, yung pulong sa Ginoo. Klaro kaya ang gisulti sa Ginoo ang method niya. Imong madunggan. Imong masabtan. Okay? Understanding. And believing. Mga iyon sa Biblia. Iyon sa Bible. Iyon si Paul, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Yan naman, for it is the power of God unto salvation. Siya, wala po gikaulaw ang maayong balita. Okay, pero taong sa ang maayong balita, that is 1 Corinthians 15, 1-4, makita niyo mo ang gospel. He shed blood, death, burial, and resurrection according to the scripture. At makita din that's the gospel nga wala gikaulaw ni Apostle Paul. Muna ang gospel nga iyang gibarugan, ingon siya. Muna ang gospel nga din siya naluwas, o iyang gibarugan. Muna niya nagikaulaw, sa Biblia, kinungan mo lang madunggan, masabtan, ug tuuhan,
O sa may tabo na sa imong kinabuhi, silyuhan ka sa balaang espiritu, maluwas ka, silyuhan ka sa balaang espiritu. How come nga naabot maning another method sa kaluwasan? A false faith, at makita din ha, leads to a faulty foundation, and a faulty foundation ends in a fatal faith. Can you imagine na? Nagsugod ka sa sayop kapag tuo, nga nilid ka nimo, o kanang imong sayop na pagtuo, nilid sa imo ha, nga mapunta ka sa sayop nga gitawag og pundasyon, o kanang sayop nga pundasyon, mo end siya o fatal faith. Destructive nga end sa imong kinabuhi. Destructive nga gitawag og destiny sa imong kinabuhi. Instead, unta nga mo ato kag langit, pa-impyerno na hinaon. Can you imagine na? Why? Because naghimo kag lain nga method sa kaluwasan. Klaro naman kayo ang gisulti sa Biblia nga sa ding ang gospel mawali na ay makadungog, na ay makasabot, o niya mauot pong tumutuo siya, maulang mana ang method sa Ginoo sa kaluwasan. Yan ang gidungagan pa mag-ingon ni ana. Muna ang Biblia, klaro siya sa iyang warning. Magbantay ka mo, kay na ay mga tao nga mag-pervert sa gospel. O kining atong giwali nga gospel, the shed blood, the death, the burial, and resurrection of Christ according to the scripture, ato makita din ha, this is not a twisted gospel. This is not a perverted gospel. Mauni ang pure nga gospel. A blood-stained gospel. Muna nga gospel. Wala kita, dili kita ang nag-pervert. Somebody perverted the gospel. And this is one of the perverted gospel na itong makita o madunggan karon. Never sa scripture in the book of Acts makita nimo ang ministry sa Holy Spirit o ang ministry sa mga apostles sa ilang evangelistic crusade. Ito makita niya, never sa book of Acts nga ingon nga gusto kang maluwas, okay, repeat this prayer after me. No, wala kay di ko pa kay madunggan niya na bisag usa ka isa na lang ka-pray sa Bible o sa ka-versikulo lang unta nga ito makita niya, wala kay makita sa Biblia niya. It's always believing diha sa imong kinabuhi, sa imong kasing-kasing. Pag sa diyang maabot ka sa puntong mutuo ka sa maayang balita, maluwas ka, silyuhan ka sa balaang espiritu. That's ownership. The issue, katapusan na niya at makita, the issue is not prayer. Daily issue diri ang pag-ampo. The issue is placing faith in prayer rather than in the person of Christ. Salvation is not found in repeated words, but in repentant faith in the finished work of the Lord Jesus Christ. We must not call sinners to recite a formula, but to believe the gospel. Not a script, but a Savior. Not repetition, but regeneration. Not a prayer prayed, but Christ trusted. Let us preach the gospel clearly and call men and women to repent, believe, and rest fully in Christ alone, in His blood atonement. When I say repent, but pasabot, it change of mind. Kaya sa kining word nga repent, dili pud ta nadali ani. Ang repent daw pagbag-os kinabuhi. Dili pagbag-os kinabuhi ang repent. Reformation ang tawag ana. Ang repent sa Biblia is changing your mind. It change of mind imong kita sa Biblia. Unsay imong i-repent sa imong kinabuhi, katong mga false hope nagitudlo sa imo nga maluwas ka kung maayo kang tao, maluwas ka kung maghimo kang mayong minhatan, maluwas ka kung magbantay ka sa kasubuan, maluwas ka kung sunod ka nining pag-ampo, maluwas ka kung magpabautismo ka. Those are
false hope sa atong kita. Change your mind and believe that only Christ, because He is the one, siya man ang inusara nga miula sa iyang dugo dito sa krus sa Kalbaryo. Namatay siya, gilubong siya, o nabanhaw siya aron ikaw makabaton sa siguro nga kaluwasan.